Maulang araw sa inyong lahat. So, yan. Ito yung laging problema ng mga breeder na katulad natin. Pag umuulan, nakakatamad magpakain ng mga alaga natin. Pero hindi po pwede yun. Kaya kailangan nating harapin ang mga kahinaan natin. So, ito nga pala si Pansit. Pati siya ay sinilong namin dahil nasa sobrang lakas ng ulan. Yung kulungan niya ay nababasa, kaya hindi rin siya makakatulog. Kaya pinapasok muna natin siya sa garadas natin. Pagkatapos nga pala natin magpakain yan, nakapagtanim na po ako ng ubas. Yan, i-transfer na natin siya. At ganun din yung mga ibang halaman natin yan. Yung langka, kasi ilang araw na kung inuutosan ni nanay para maitanim na yung mga ipinunla niya. Nakita niyo yun yung ating suha. Kung ilagyan natin ng flying pen para hindi siya makain ng mga kaibigan natin. Iyan. Avocado yung ibang itinanim natin. Siguradong may matutuwa na naman pag nakita yan. Kaya dapat siguro ay lagyan na natin ng pang-protect. Kaya kita nyo na may mga manok natin. Ginaw na ginaw sila. Pero wala tayong magagawa kasi part ng buhay nila yan. Marami tayong naipon lang avocado. Kaya marami rin tayong naitanim. So dito nga pala sa manukan natin ay meron din tayong mga tanim na saging. Karaniwan na po yan. Yan. Meron na naman tayong panibagong puso. Pag medyo dumami-dami na yung mga bunga niya, pwede na natin putulin yan at may maiulam na naman. Meron na rin tayong yan, natanggalan ng puso ng saging at pahihinugin na lang natin. At dun nga po pala, sa range area natin ay nagtanim ako ng dalawang puno lang yan, dalawang buto ng sitaw. Pero kita nyo naman, dahil hindi nga nadali ng kaibigan natin, yan no, ang dami nilang bunga, nakakatuwa na sa bakuran natin pag may napipitas tayong gulay at hindi na natin kailangan gumulay. Ito nyo naman, no? Dalawang puno lang siya pero ang dami niyang bunga. Marami na rin akong nakuha dyan. Meron din tayong kalabasa. At eto nga po pala yung talong natin. Yan, medyo matanda na pero kahit pa paano ay meron pang bunga. Mukha lang siyang puro dahon. Kasing taas ko na nga po yan. Kaya sa talong, hindi po kami nauubusan. Nakita nyo naman, sa likodan lang namin to. Basta matyaga ka lang magtanim-tanim. Magdilig-dilig. Kita nyo naman, hindi ka mawawalan ng ulam. So yan, yung iba po niyan pinamimigay na ni nanay. Kasi hindi naman pwedeng puro talong ang uulamin natin, di ba? Yan. Ilang puno lang yan pero ang dami ng nasuportahan. At meron din tayong dragon fruit. So, maliliit lang yung bunga niya. At may kamis din po tayo dito. Kaya lang ngayon medyo maliliit pa yung dahon. At yan naman ang walang kamatayang malunggay. Yung malunggay mahalaga rin po sa ating mga bakuran. Kasi ang daming benefits po ng malunggay. Kaya importante po kung meron man kayong bakuran na pwedeng taniman, magtanim kayo ng malunggay. Yan po yung ating dragon fruit. So, yan. Nakalagay lang yan sa ating bakod pero nagbibigay din sila ng mga prutas. Paborito po ni nanay kasi yan. At meron din naman tayong kalamansi. Siyempre, pag may talong, kailangan may kalamansi ka. Kasi kailangan rin ng sausawan. At nagdagdag pa tayo ng pananim na Madre del Agua para naman sa alaga nating baboy. Kasi pag wala na tayong feeds, pwede rin natin yan gawing pang alternate or pwede naman natin isabay pang pamerienda. At yung mga manok nga pala natin na iba, yung iginagayak ay isinilong natin. Kasi nga, pag hindi natin naisilong yan, baka maglaglag na sila ng balahibo at hindi na natin magamit. Yan pa yung iba, mga nasa kwarto na sila. Yan, para hindi sila maulanan.
At yung iba is nasa keeping box. Ito nyo naman yan. Silipin natin. Ay, nagulat pa siya. Taran! At isa pa nga. So, yung mga manok natin na yan ay inire-ready na natin. At ito nga pala yung mga baboy natin. Kaya lang, medyo maulan kaya hindi sila pwedeng paliguan. So, tiis-tiis muna nga kayo. Ito yung 3 Maria. 3 Maria na gagawin natin yung mga inahin. At ito yung isang inahin na mukha namang hindi buntis. Malaki lang talaga yung tiyan niya. So, pag ganitong maulan, pagkatapos ng trabaho, ano nga ba ang masarap? Siyempre, kumain. So, nakita niyo naman yung ulam namin. Ayan. At siyempre, ang kape. Chili garlic. Kape na may pritong galunggong. At yung kapatid ko, tatakam daw siya sa Pinoy. Kaya ayan, kinain na siya. Bawal kasi siyang magluto. At ang kanyang sinasawsawan na yung ating sukang pinasarap. Okay. Ito yung asim tilig. Talaga nga pagka ganitong umuulan, puro pagkain ang naiisip natin. So, ang dami niya nang nakain. Sabi nila nakaka-high blood daw yan, pero parang hindi naman. Mas nakaka-high blood yung wala kang makain. At ito pa nga ang isa, dahil nga maulan, puro pagkain ang naiisip nila. Yung anak ko ay nagising at nagugutom daw siya. Kaya nagluto siya ng merienda. Hindi ko lang alam yung tawag yan. Basta may cheese sa gitna yan. And then after nun, nood na tayo ng TV kasama si Mommy. Ngayon, sarap buhay So ngayon, pagkatapos ng lahat, hayahay na. Nood na. Yun lang. Maraming salamat sa email.